ang mga lihim at bertudis ng trabungko librita ng mga duwende na naging bato. Alam niyo ba mga kaagimat na sa bawat sulok ng ating paligid ay may mga nilalang na matagal nang namumuhay kasama natin? Mga nilalang na may kapangyarihan, may kaalaman at may mga bertudis na kayamanan at kapangyarihan na tanging sila labang ang nakakaalam. Sa araw na ito, bubuksan natin ang isang mahalagang kayamanan, ang tinatawag na trabungko librita ng mga duwende na naging bato. Ang sa loob ng trabungko librita ng mga duwende ay dito mismo nakasulat ng permanente ang mga lihim nito na Oraculum Virtudis. Pero ito ay hindi makikita ang mga ritual na nakasulat sa bato librita. Dahil sa ito ay nalikop at nagiging bato ang buong aura nito mga kaagimat. Ang bato librita ng mga duwende ay nagtataglay ng mga salamangka, mga ritual na kusang gumagana sa loob ng trabungko. At ang bertudis nito ay kusang tutulong sa may aura na may alaga sa ganitong sahing agimat. Agimat 13 GM Babaylan 1. Pero bago ang lahat mga kaagimat, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang trabungko. Ito ay salitang madalas nating marinig sa ating mga sinangunang mga ninuno, madalas marinig sa ating mga kaapuyan at sa mga katutubo, at madalas marinig din ito sa mga aura na antingan, sa mga manugbulong at sa mga surihano, at sa iba pang aura na may alam sa mga lihim na karunungan. Ang trabungko ay tumutukoy sa mga espesyal na mga batong hiwaga na kung sakali na inyo makita, ito ay nagliliwanag at kahit gaano man kadilim ng paligid, ang liwanag nito ay hindi mawawala. Mayroong mga trabungko na ang liwanag nito ay nananatili at mayroon naman na hindi na nagliliwanag kapag ito ay nahawakan. Pero mayroon din na kusang nagliliwanag kapag ito ay may mga sinyalis na pinapahiwatig. Ang mga bertudis nito ay kakaiba, kapangyarihan na nagmula sa kalikasan at sa mga nilalang na nagbabantay dito sa trabungko, lalo na ang mga nilalang gabay duwende. Ang trabungko librita ng mga duwende na naging bato ay may malakas na pangproteksyon at depensa sa katawan. Nakakatulong ang bertudis nito para mapaliwas sa mga malalang sakit at nagpapabuti sa aurang karusugan. May kapangyarihan din ang trabungko sa pampaswerte. Pampaswerte sa kahit anong uri ng negosyo. Pampaswerte sa trabaho, swerte din ito sa mga sugal at swerte sa pag-ibig. May bertudis sa malakas na proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Nagsisilbi itong pananggalang laban sa mga aswang, kulam, barang at iba pang mga masasamang elemento o mga masasamang engkanto. Kapag hawak mo itong agimat trabungko ay hindi ka basta-basta malalapitan o mapipinsala ng mga itim na mahika. Ang trabungko ay may bertudis din sa kakayahang magpabulag sa mga kaaway. Hindi ka literal na maglalaho, ngunit hindi ka mapapansin o makikita ng mga taong naghahanap o nagtatangkang gumawa ng masama sa iyo.
May bertudis sa lakas ng loob at tapang. Inaalis nito ang takot sa puso ng nagtataglay. Nagiging matapang ang isang aura sa harap ng anumang panganib, kalamidad o sa pakipagtunggali. Proteksyon sa pisikal na panganib, kabal. Katulad ng ibang agimat, ang trabungko librita ng mga duwende na naging bato ay nagbibigay ng proteksyon sa katawan ng may-ari sa mga saksak, aksidente o tama ng bala. Bertudis may ka sa mabilis na pagaling. May bertudis itong taglay na enerhiya na nagpapabilis ng rehenerasyon ng katawan. Ang mga galos, pasa o karamdaman ng nagtataglay sa agimat na ito ay mabilis na gumaling kumpara sa ordinaryong tao. Kapangyarihang bertudis sa talas ng pakiramdam, nagbibigay ito ng matalas na kutob. Nalalaman ng may-ari ng agimat na ito kung may mga paparating na panganib o kung may mga masasamang balak ang taong kaharap niya bago pa man ito mangyari. Pagkakaroon ng kapangyarihan sa elemento. Dahil sa alaga mo itong trabungko ay makakakuha ka ng respeto o kapangyarihan na magutos sa mga elemento sa paligid. Pero ang tanong, paano gawin ang kapangyarihan nito sa pag-utos sa mga nilalang sa paligid na hindi mo nakikita? Sa pamamagitan nito ng trabungko, ikaw ay pakikinggan at maririnig ng mga nilalang na nagbabantay sa trabungko. Kung nais mong gamitin ang kapangyarihan ng trabungko sa pakipag-usap sa mga elemento, ang gawin mo ay hawakan lamang ang trabungko at sabihin na mahina ang iyong mabuting hangarin. Ikaw ay maririnig ng mga elemento sa paligid, lalo na sa mga elementong nilalang na mga duwende. Ang iyong mga hiling at pakipag-ugnayan sa kanila ay kanilang nakikita at naririnig, mga kagimat. Pero kapag hindi ka agad natupad ang iyong pakiusap sa kanila, mga kagimat, ay huwag kang magmadali o mainip dahil ikaw ay kanilang inoobserbahan. Inoobserbahan kanila kung ikaw ay karapat-dapat na mabigyan o matupad ang iyong mga hiling. Ang halaga at aral. Bakit mahalagang malaman pa rin natin ito hanggang ngayon? Ang mga bertudis ng trabungko ay nagpaalaala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. May mga bagay na higit pa sa ating nakikita. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggalang, pananampalataya at pag-uunawa sa balansi ng kalikasan at mga nilalang na kasama nating nabubuhay dito. Ang kalamang ito ay bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ito ay pamana na nagmula pa sa ating mga ninuno. Tungkol naman sa pampalakas ng itong sahing sangkapagimat, trabungko ay pahiran nyo lang ng Divine Oil Aura sa araw lamang ng Biyernes, mga kagimat. At iyan lamang sa mga laman at kahulugan ng bertudis ng trabungko, libreta ng mga duwende na naging bato. Sana ay may natutunan kayo at lumawak pa ang inyong pangunawa sa mga lihim ng karunungan. Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay may dahilan at ang lahat ng kapangyarihan ay may mga kaakibat na responsibilidad. Kung nagustuhan nyo ang paksa natin ngayon, mga kagimat, at gusto nyo pang malaman ang iba pang mga lihim at kaugalian, ay huwag kalimutan na i-like ang video na ito, mga kagimat, at pindutin ang subscribe button. Malaking tulong na po ito sa amin, mga kagimat, bilang isang content creator. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, maraming salamat po, mga kagimat.